Paliguan ng Maynila. Walang Alright mga kababayan, so tayo po ay magre-react dito po sa live video ni Mayor Isko Moreno Dumagoso kung saan personal po siyang bumisita dito po sa kahabaan po ng Osmeña Highway, Manila side, sa ilalim po to ng Skyway, no? At bagamat hindi natin madalas na nakikita ito at nabibigyan ng pansin, itong si Mayor Isko at kasama po yung ilang mga kawani ng lokal na pamahalaang lungsod ng Maynila ay personal po nilang binisita, no? At kasama po sila dyan sa mga tauhan po ng Manila City Hall na nag-flashing po at iniskoba itong ilalim ng Skyway, no? Itong mga pader na halos matakpan na po ng makapal na alikabok. Maging nung nakaraan na nag-reaction video po tayo dito kung saan may dala-dala pong pala si Yorme at sinampulan niya nga po tong palahin itong makapal na alikabok, no, dito sa parang tinatawag dating Center Island, pero hindi naman siya Center Island, parang itong pagitan ng dalawang railings na yan. So sobrang kapal, no. So yung main concern dito ni Yorme mga kababayan is yung mga dumadaan pong motorista, yung mga nakamotor na single, mga nagbabike kung saan araw-araw pong dumadaan dito na talaga namang maaaring makaapekto po sa kalusugan nila, no, especially sa baga, sa lungs, dahil kapag ka ito ay nalanghap nila everyday ay maaaring magkaroon po ng sakit sa baga itong mga makakalanghap nito. So yung concern dito ni Yorme ay hindi lamang po sa Batang Maynila kundi sa mga bibisita po dito sa Maynila. At bukod pa dito, na-discover din po ni Yorme Isko na napakapanghi po ng ilalim ng Skyway, no. Talagang parang ginawa talaga siyang kubeta kasi dito sa ilalim mga kababayan medyo madilim na din dito at sa kabilang side naman ay pedestrian o kumbaga bangketa na pwedeng daanan ng mga tao. Kaya hindi din maiiwasan na itong mga parte na madidilim na po pwede talagang makaihi o baka nga may mga dumi pa dito, yung mga ginagawang kubeta ng ating mga kababayang street dwellers, no, tinutulugan, so kinakainan. So nandiyan na halo-halo na yung amoy dyan. Kaya nabigyang atensyon ito ni Yorme Isko, no. Kumbaga ang pangunahing layunin talaga ni Yorme bukod sa pagpapaunlad ng lungsod ng Maynila ay linisin ito, no. Dahil ito naman talaga yung unang pinangarap ni Mayor Isko, no, nung panahon natin na tayo ay sumusubaybay sa kanya nung unang termino niya bilang alkalde ng Maynila. So lahat ng lugar sa Maynila ay halos pinaliguan, no, nilinis at pinaganda. So sa kanyang muling pagbabalik ay parang back to zero na naman tayo. Nagtuon na naman ng pansin si Yorme Isko dyan na dapat sana kung napangalagaan ng nakarang administrasyon ay makapag-focus na po si Yorme sa iba pang mga kinakailangan ng lungsod ng Maynila, no. At saludo ako dito sa ginagawa ni Yorme Isko, no, dahil itong mga bagay na to, kahit sabihin na natin na simple lang sa mata ng iba na parang na-OA-yan sila sa ginagawa ni Mayor Isko, well, sa atin, no, malaking pagpupugay ito sa ating alkalde na itong maliliit na bagay na to ay nakikita niya, no. So itong ginagawa niya ay para talaga sa Maynila, para sa mga mamamayan ng Maynila. At bukod dyan, concerned din siya sa lahat ng buhay ng Manileño, no, yung health, yung kanyang iniisip, no. So napakagaling na leader, no, na kahit na nakikita niya tong maliit na problema na to na sooner or later ay maaari ding lumaki. So inaksyonan niya na agad, no. Kasama nito sila City Engineer Andres, ayan sila Sir Kenneth Amorao, kasama din natin dyan si Chief of Staff Cesar Chavez, at marami pang iba, no. Kasama natin dyan yung mga taga-engineering na masisipag, no. Hindi ito magagawa ni Mayor Isko ng mag-isa mga kababayan kung wala itong ating mga taga-DEPW tsaka sa engineering nga.
mga DPS, yun, saludo tayo dyan dahil sila yung partner talaga. Sila talaga yung nasa ground na kumikilos, no? Si Yorme yung nagko-command. At ito yung mga taga-sunod dati. Kaya hindi talaga magagawa ito kung wala itong mga tauhan ni Mayor Isko na talagang buong puso, no? Actually, gabi na to mga kababayan. It's around 9 PM na ata, pero ayan, makikita nyo na ang gobyerno ng Maynila ay patuloy na nagtatrabaho. Rain or shine yan, no? Tapos after nito, nag-ikot-ikot pa niyan si Yorme, no? Hindi mo nga alam kung nagpapahinga pa ba ito o ano ba ginagawa nito sa kanyang katawan, no? At talagang makikita mo na very energetic pa rin at punong-puno pa rin siya ng lakas para magtrabaho kahit gabi na. So makikita nyo na halos wala na din siyang time, no, sa kanyang family. Pagka ganito yung lagi natin silang nakikita sa social media, naka-live. So aminado naman din si Yorme, no, na napakalaki po ng bahagi ng kanyang buhay ang nawala doon sa kanyang pamilya dahil nga po buong puso po siyang nagtrabaho, naglingkod sa kanyang termino bilang alkalde. Kaya nung nakaraan, kahit papaano nakapagbawi-bawi siya. Ngayon na naman, hihiramin na naman natin si Yorme. 3 taon na naman natin siyang makakasama. At imagine, no, 6 days pa lang magmula nang siya ay makaupo bilang alkalde ng Maynila, pero napakarami na ang nabago sa Maynila. So makikita mo talaga yung epekto niya, yung kanyang trabaho. Parang ewan ko ba, parang iba yung ano niya, iba yung charisma niya, iba yung dating niya. Parang lahat kaya niyang mapasunod, no? At iba siya kapag ka nagsalita siya, ginagawa niya talaga. So which is yun yung maganda sa isang leader, no, na kaya niyang mapasunod yung mga nasa mga followers niya. Kumbaga kaya niyang mapasunod yung kanyang sinusupervise, and also marunong din makinig as a leader, no, sa mga concern, sa mga hinaing ng mga taong na nasasakupan niya. So yun yung magandang example ng isang mahusay at epektibong leader. Yung marunong din siyang makinig, yung hindi lang yung nagdidesisyon siya para sa sarili niya, no? So ayan mga kababayan, comment down below kung ano yung gusto nyo pang ibigay na opinion at idagdag pa dito sa ating naging reaction video, at kung nagustuhan nyo ba itong ginagawa ni Yorme sa lungsod ng Maynila. So ating talakayin yan sa susunod pa nating mga vlog. At muli maraming salamat sa lahat at sa lahat po ng kawani ng lokal na pamahalang lungsod ng Maynila sa pangunguna po ni Mayor Isko. Thank you so much po sa pagmamalasakit sa aming mga Manileño at sa ating pinakamamahal na lungsod ng Maynila. So again, maraming salamat at Manila, God first.